Right mga kabayan, andito po si Manny sa loob po ng National Museum po, no? So, gusto nyo nga makita siya, no? Andito po siya naka-hemline, no? Ayan. Tuutin natin dito. Ito mga kabayan, no? Sino po nakaabot po kay Mali dito na buhay pa siya sa ano, no? Sa Manila Sur? ipapamahagi natin sa ating general public ang pangangalaga natin sa wildlife, kasi ang naging example nito ay si Maali na nung kanyang kabataan ay naiwan siya mag-isa
pangalagaan ng Manila Zoo. Ngayon, naging mahalaga ito dahil pinapaalala nito na ang relasyon ng mga tao sa wildlife na katulad ni Mali. Of course, hindi lang si Mali, kundi yung lahat ng mga important mga animals sa atin na kailangan nating i-conserve at preserve ang kanilang mga habitat at iwasan natin ang abuso sa kanila. Katulad ng mga poaching na ginawa. Imagine mo na lang na naiwang mag-isa si Mali, maybe pa. So, hindi siya pwedeng maiwan sa wild dahil hindi siya magsusurvive. Dahil wala na yung nanay niya. And then, alam mo ba, ang isa pang nakakalungkot, naalala niya na ang pumaw sa kanya ay sa kanyang parents, ang pumatay sa parents niya, ay nasa kulang truck. So pag nakakakita daw pala siya ng kulang truck, parang na-trauma siya. So akala natin hindi siya nakakatanda, pero natatandaan niya ang lahat ng mga nangyayari. So nung nasa Manila Zoo na siya at niregalo sa atin ng Sri Lankan government, talagang inalagaan ng mga veterinaryo sa Manila Zoo si Mali para pag-continue ang buhay niya. At dahil sa exhibition nito at hanggang sa mawala siya, pinapaalala pa rin sa atin na ang kanyang kahalagahan sa pamamagitan ng exhibition na ito dahil pinapanatili natin na buhay ang kanyang alaala na at pinapaalala rin niya na dapat talaga nating pangalagaan ang ating environment, ang wildlife, ang huwag itong abusan. So mga we're just curious po, paano niyo po nalipat si Manny dito? Kasi ang laki po ni Manny. Ano po yung process niya? Sa pakikipagtulungan dito sa Manila Zoo at Manila City Hall, siyempre bigyan natin ni Yorme na talagang siya yung nag-instigate na malipat dito para maalagaan ng si Manny. So, pinag-aralang mabuti nila kung paano ba natin ito ililipat si Manny. So, yung sinukat siya, para hindi siya magalaw o masira lalo, ilagay siya sa isang crate na may mga support. Tapos dahan-dahan siya. Madaling araw namin siya nilipat kasi para walang traffic. Siyempre mayroong mga guide. So, dumating siya rito mga alas 2, alas 3 ng madaling araw. So talagang magdamag kami naghihintay dito kay Manny. Tapos nilagyan ng trucks na parang daan ng train para dahan-dahan siya mag-iakyat dito. So dito na siya kinonserve, ginawa, at hindi na siya pwedeng ilipat. Diyan na talaga siya. At dahil bago na po ang tahanan ni Manny, pwede niyo po bang invite ang ating mga kababayan na pumunta po dito sa museum? Sige na lang po dito. Naayayahan po ang lahat po ng ating mga kababayan, general public, na gusto niyo pong maalala, katulad na sinabi ni Yorme, memory lane. Alam mo yun, dahil ako rin ay part na nakita ko si Mali ng kanyang kabataan. Siyempre, bata pa rin ako noon. At isa rin ako sa nabugahan ng kanyang laway, sabi ni Yorme, ay patuloy nating maalala ang kahalagahan ni Mali sa ating buhay. So, inaanyayahan po natin ang lahat na tunghayan si Mali at pag-aralan at ma-remember siya sa kanyang, hindi lang kanyang mga pinagdaanan, kundi kung paano natin mapapangalagaan ang mga susunod na henerasyon ng mga katulad niya. And that's all po, ma'am. Thank you so much po. Okay na, sige na tayo. Mali.